16,000 heads na mga alagang itik. Ito yung pinakamarami at pinakamalaki ang kita. May hiwaga sa pag-aalaga ng itik basta't alam mo ang tamang diskarte. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat mga kaparmers, kaway-kaway. Noong nakaraang taon ay nag-upload ako ng isang video na higit 16,000 heads na mga alagang sisiyo na itik. Ito na ngayon mga kaparmers, malalaki na at nakakapag-harvest na. Samahan niyo ako mga kaparmers, simula sa pagpapastol at pag-harvest ng napakaraming itlog. Para sa mga nagplanong pumasok sa farming business, halina at magkaroon ng idea at ma-inspire sa videos na ito. Para sa ating mga kaparmers na nagplanong pumasok sa pag-aalaga ng itikan, lalo na pag maramihan, mas mainam na alam nyo yung mga diskarte bago kayo magpastol. Mas mainam na magpaalam muna tayo bago tayo magpastol sa iba't ibang mga palayan. Yung ibang may-ari kasi ng palayan ay hindi pumapayag na pagpastolan ang kanilang mga rice field. Meron din iba na gustong-gusto nila pagpastulan ang kanilang palayan. Kasi kung mayroong mga peste ang inyong mga palayan katulad ng kuhol at iba't ibang mga insekto, sigurado yan mawawala pag dinaanan yan ng more than 16,000 na mga alagang itik. Pero kailangan maingat pa rin tayo. Kailangan kinakausap natin ang may-ari ng palayan para masiguradong ligtas ang ating mga alagang itik. Marami kasi ang may-ari ng palayan na naglalagay ng lason ng daga. Once na hindi ito matanggal at nandoon pa yung mga pinaglagyan, sigurado tipok ang ating mga alagang itik. Maswerte ang mga nag-aalaga ng itik dito dahil makikita nyo naman kung gaano kalawak yung mga palayan dito. At sapat na iyon para mapakain ang ganito karaming mga alaga. Para sa ating mga kaparmers na nagtatanong kung saan ba daw ang mas malaki ang kikitain, ang commercial feeds o pastol na feeding program para sa ating mga alagang itik. Unahin muna natin sa pagbibigay ng commercial feeds. Sa pagbibigay ng commercial feeds, mas maganda yon kung mayroon tayong sapat na budget. Sa ganito karami ng mga alagang itik, maghanda ka na lang ng 200,000 to 300,000 kung gusto mo na commercial feeds ang inyong ipapakain sa inyong mga alagang itik. Pero partial pa lang yon mga kaparmers. Maaaring mas malaki pa ang inyong kakailanganin para sa pagbili ng commercial feeds. Ang kagandahan sa pagbibigay ng commercial feeds, wala ka ng pagod. At ang isa pa, napakalinis ng kanilang mga itlog dahil nga nasa poultry house sila. Pero kung maglalabas kayo ng pera na ganun halaga, kaya naman ibalik yan ng doble-doble pa sa pag-aalaga ng ganito karaming itik. Pero kung ikaw naman yung tipong kaparmers na madiskarte at malawak ang pwedeng mapagpastulan ng inyong aalagaan itik, mas mainam na pastol na ang inyong pipiliin. Pag pastol lang kasi mga kaparmers, mas madalang lang sila maglugon. Hindi katulad pag commercial feeds. Pag commercial feeds kasi mga kaparmers, once na naubusan ng commercial feeds o brand na patuka sa inyong alagang itik at lilipat naman kayo sa ibang brand, maaaring maglugon, manibago ang inyong mga alagang itik. Kaya payo ko sa lahat ng mga nag-iitikan, siguraduhin nyo na mayroong sapat na stock ang inyong pinagbibilhan na agribit. Ang kagandahan sa pastol mga kaparmers, tulad ng aking sinabi, hindi sila basta-bastang naglulugon. Dahil nga pag ipinapastol sila, yun ang totoo talaga nilang buhay. Lalo na pag nakakaligo sila sa may mga tubig. Malaki ang kagandahan dulot nito once sila ay nakakapag-swimming. Nakakatanggal ito ng stress para sa ating mga alagang itik. At alam niyo ba mga kaparmers, pag stress ang ating mga alagang itik, humihina yan mangitlog. At marami na rin akong nakausap na mga humahawak na maramihan itikan. Mapapansin nyo daw yan once na ang itik ay stress. Pag natulog yan, mapapansin nyo nakataas yung isang paa. Ang ibig kong sabihin, isa lang yung umaapak sa lupa. Sa araw-araw na pagpapastol ng mga alagang itik, puyat, pagod ang kailangan. Ito naman ang kanilang isusukli. Magandang egg production at pag ganito karami ang itlog ng ating mga alagang itik, siguradong nakakatanggal na stress yan. Nangangamoy pera na yan mga kaparmers. Pag ganito karami ang ating mga alagang itik, hindi biro ang pag-aalaga dito. Dapat meron tayong sapat na kaalaman. Umulan umaraw, tuloy ang pagpapastol. At kahit mabasa ang kanilang itlog, wala akong problema.
kasi mayroon silang mga kumukuha na mga nagagawa ng itlog maalat. Ang 16,000 heads na mga alagang itik mga ka-farmers ay halos nakakapag-harvest sila ng more or less 10,000 everyday na mga itlog. Grabe mga ka-farmers, kung mayroon kang 10,000 everyday na itlog, tiba-tiba. Pag i-times mo yan ng 1 month, siguradong napakalaki. Pero bago nila nakuha ang ganyang karaming itlog, marami ang kanilang tiniis, puyat, pagod, gutom, samahan pa ng stress. Kaya hindi din biro ang mag-alaga ng ganito karaming itik. Sa snack naman ng kanilang mga alagang itik, minsan nabibigay sila ng feeds, crack corn, at iba't ibang mga pwedeng ibigay sa kanilang mga alaga. At pagdating sa inumin, naghahalo sila ng egg 1,000 para siguradong mas malakas mangitlog ang kanilang mga alagang itik. Pinaka-importante dito ang safety ng ating mga alaga. Kaya pagkahapon na, kailangan silang bakuran o kailangan paikutan sila ng net. Ang ganito karaming itik, 3 tao ang kailangan magpastol at kailangan kahit isang marunong lang na maglilid kung papaano ang gagawin sa pagpapastol. Kailangan mayroong isang expert or mas maari kung tatatlo, mas maganda. Kung makikita nyo mga ka-farmers, mayroon silang maliit na bahay. Mayroon niyang gulong. Yan ang nagsisilbing shelter para sa mga nagpapastol ng mga itik. Ang ginagawa niyan mga ka-farmers, hinahatak yan ng kanilang pick-up kung saan lugar sila pwedeng magpatulog o doon sila abutin ng gabi, doon dadalhin yung kanilang ginawa na improvise na munting bahay. Na dyan sila pwedeng matulog at nandyan ang kanilang mga pangangailangan. Napakagaling mga ka-farmers ng kanilang idea. Para sa ating mga ka-farmers, kung kayo magtatanong magkano ba ang pwede nating kitain kung ganito karami ang hinaharvest nilang itlog araw-araw. Tulad ng aking binanggit, nakakaharvest sila ng more or less 10,000 everyday na mga itlog. Ang presyohan ng itlog ngayon ay naglalaro sa 10 pesos hanggang 12 pesos. Na depende sa lugar mga ka-farmers. Kung 10,000 everyday, itatimes natin sa pinakamababa na presyo ng itlog ng itik ngayon. 10,000 times 10 ay kumikita sila ng 100,000 araw-araw. Kung itatimes natin ng 30 days, tumatagigting lang naman ito na 3 million. Grabe mga ka-farmers. Pero pag ganito karami ang itlog na hinaharvest araw-araw, hindi yan may iwasan na marami din ang nababasag. Pero naibibenta pa rin yan para sa mga bumibili na gumagawa ng mga delicacies like gumagawa ng leche flan at iba pa na pwedeng paghaluan ng itlog ng itik. Pero sa kanilang lugar mga ka-farmers, binibinta lang nila ito ng 2 pesos ang mga crack para na rin daw makatulong sa kanilang mga kapitbahay at minsan pa nga ay binibigay nila ito ng libre pag nakikita nila na walang-wala talaga yung tao. Sa inyong lugar mga ka-farmers, magkano ba ang presyohan na ng itlog ng itik? Kasi kung dito naman ang inyong tatanungin, nasa 10 pesos lang, minsan nasa 10.50 ang bawat isa. So ayun lang mga ka-farmers, kung na-inspire kayo at nagkaroon kayo ng idea sa videos na ito, maaari nyo bang pindutin ang subscribe? Yan ay sumisimbolo ng pagsuporta sa ating mga farmers. At huwag mo na rin kalimutan mag-like, mag-comment ng inyong mga katanungan. At kung may nais kang i-share na mga kaalaman, pwede nyo i-comment sa ating comment section. Yan po ay napakalaking tulong para maibahagi sa ating mga ka-farmers na gusto rin magsimula. At para mas marami pang mga ka-farmers ang makakita sa ating videos na ito at ating matulungan, maaari nyo bang i-share sa inyong Facebook page at inyong YouTube channel ang videos na ito. Nang sa ganon, marami din ang ma-inspire at magkaroon ng idea. Hanggang dito na lang mga ka-farmers, magandang araw sa inyo at magandang buhay. God bless po sa iyo and sa inyong mga mahal sa buhay. Mabuhay po tayong lahat mga ka-farmers.
Salamat.